Matindi ang hangarin nga ni Zoe na makapagiganti sa pamilya ng mga tanyag dahil sa pagkamatay ng kanyang inang si Moira. Naniwala kasi siya na wala na talaga ang kanyang ina. Kaya naman, ang pinaka naisip niyang paraan dahil sa galit din nitong si Justine sa kanyang ina si Giselle, naisip nito na makipagsabuatan sa kanya nang sa ganun madali niyang magawa ang kanyang mga plano. Sinabi niya ang kanyang plano dito nga kay Justine. Sinabi nito na uumpisan niya kay Annalyn. Sisiraan niya itong si Annalyn. At ang kanyang gagawin, natitiyak niya kapag nagtagumpay, ay ikababagsak din ng kanyang kinasasuklamang inang si Giselle. Kapag nasira ang Apex, damay din ang pangalan nitong si Giselle. Kung kaya't nais niya ang kooperasyon nitong si Justine nang sa ganun ay magtagumpay siya sa kanyang plano. Kinuha niya ang files kung saan confidential yun at si Annalyn lang dapat ang makaalam. Nais niya itong ipakalat at ipaalam sa lahat ang tunay na nangyari sa artistang karoon ng karamdaman at hindi dapat iyon mahalaman ng publiko dahil na rin sa may kontrata itong nakasign tungkol sa pag-endorse ng shampoo. Kaya't ayaw nito na makarating sa management dahil malaki ang kawalan kapag nalaman at maaaring ang putulin na ang kontrata na kanyang pinirmahan. Ito ang naisip na gawin nito si Zoe. Ikakalat niya sa lahat nang sa ganun pagbibintangan itong si Annalyn dahil ang alam ng lahat, si Annalyn lang ang nakakaalam. Ang hindi alam nila ay nakikinig ba itong si Zoe at humahanap lang ng tiyempo para makuha ang files. Ang nais gawin nga nitong si Zoe ay si Justine mismo ang magpakalat sa buong social media tungkol sa nangyari sa naturang artista at ilalagay ang pangalan nitong si Annalyn nang sa ganun masira siya at matanggal sa Apex. At kapag nalaman ng lahat, magagalit din ang pamilya sa Apex kung kaya't masisira ang Apex. Yun ang kagustuhan ni Zoe nang sa ganun bumagsak ang Apex. Tiyak na masisira nga ang career nitong si Annalyn kung kaya't isang pagdurusa na naman ang nakaambang sa hinaharap nitong si Annalyn. Samantalang walang kamalay-malay itong si Giselle, buong akala naman niya ay si Madam Topwa na galing sa Europe ay malaki ang kanyang magiging pakinabang dito sa oras nga na pumasok na ito. Ang hindi niya alam na dilobyo ang dala nitong si Madam Topwa dahil sa party noon ay matutuklasan nila na ito pa lang si Madam Topwa ang ina ni Moira. Kung kaya't nainis itong si Giselle, agad siyang tumalikod at dito naman ay magagalit itong si Madam Topwa. Sinabi nito na wala siyang karapatan na tumalikod at wala pang ni isa na gumawa nun sa kanya. Malakas at buong tapang naman siya na sinagot nitong si Giselle na wala pa ring humahawak sa kamay niya tao manong makakabigil sa isang Giselle tanyag kung ano ang gusto niyang gawin. Pagmamataas nito sapagkat ipinaramdam niya na siya pa rin ang boss at pagmamayari niya ang ospital. Sa paghaharap nga ng dalawa ay nagbabadyo na naman ang panganib dahil si Madam Topwa ay talagang pinagplanuhan ang pagpasok sa Apex. Nais nitong magiganti sa nangyari sa kanyang anak na si Moira. At yun ang sinasabi niya na pinakamagandang regalo na kanyang magagawa sa kanyang anak na si Moira. Ang sirain ang Apex. Kaya guys, pakabangan natin ang lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Ano rin kaya ang magiging papel nitong si Madam Topwa? Ipapakilala kaya niya ang kanyang sarili dito kay Zoe kung saan siya ay nag-iisang lola at siya ang ina nitong si Moira. Magiging kakampi kaya niya itong si Zoe? Yan ang ating pakaabangan sa abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.